Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga sa game ng LA Lakers at ng Portland Trailblazers ay nagpahinga si LeBron dahil sa left calf contusion. Ito nga ay dahil sa ininda niya na injury sa first quarter kontra sa Phoenix Suns. Nang aksidente siyang matuhod ni Kevin Durant. Nag-dominate pa rin nga si LeBron sa game na yon, kaya naman nagtataka ang iba kung bakit bigla na lang itong hindi makapaglaro ngayon. Well, sa mga naglalaro nga ng basketball, minsan talaga ay may mga injury na nadadala pa sa adrenaline. Halimbawa, kapag nagtamo ka ng sprained ankle sa isang game o kaya naman natapilok ka, may mga oras ka na kaya mo itong ipagpag at the moment at ipagpatuloy ang paglalaro. Ngunit matapos ng game o kaya naman pakagising mo kinaumagahan ay dito mo na ito mararamdaman o kaya naman dito na ito namamaga. Minsan nga ay hindi naman na ito talaga masakit, sadyang namamaga lang. At sa ngayon nga ay ganitong nangyari sa injury ni LeBron James. Siya ay listed as day-to-day lang naman, ibig sabihin ay hindi naman ito ganun kalubha. Sadyang gusto lang siya ipagpahinga ni Coach Darvin Ham dahil maaga pa nga ang season at delikado nga ang mga calf injury. Dahil kapag hindi ito napahingaan ng tuluyan o ng mabuti, pwede itong magresulta sa torn Achilles tendon. Ito nga nangyari noon kay Kevin Durant nang pilitin siyang maglaro sa NBA Finals kontra sa Toronto Raptors. Expected si LeBron na makakabalik sa next game o kaya naman the game after laban sa Sacramento Kings. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Philadelphia 76ers. Mananatili silang nasa tuktok ng NBA matapos sa talunin ng Indiana Pacers sa score na 137-126. Nanguna dyan ang career high 50 points, 7 rebounds, 5 assists and 3 blocks si Tyrese Maxey. 37 points, 13 rebounds, and 7 assists din si Joel Embiid at 18 points, 9 rebounds, and 4 assists naman si Tobias Harris. Sa Pacers naman ay nasayang ang 25 points, 17 assists, and 0 turnovers si Tyrese Haliburton. 22 points din si Miles Turner at 16 points si Buddy Hield. Matinding duelo nga ang pinakita ng draft classmates Tyrese Haliburton at Maxey. Ito na nga ang ikawalong sunod na panalo ng Sixers at may record na silang 8 wins and only 1 loss. Ngunit pag-usapan natin si Tyrese Maxey, nagkakaroon nga siya ng breakout season ngayong taon. Last year nga ay naglalaro siya bilang shooting guard dahil si James Harden ang point guard ng Sixers. Ngunit nang magkaroon na nga ng problema sa pagitan ng Sixers at ni James Harden, nalipat nga si Maxey sa point guard position. At naku mga kaibigan, nagbumuka na ngang all-star ang third year player na ito. Sa first 9 game ng Sixers ay nagtatala siya ng 28.6 points, 5.4 rebounds, and 7.2 assists per game on 50.5% shooting sa field. Nakabuelo nga siya ngayon na wala si James Harden sa kanilang team. At sa ngayon nga ay hindi na nakakagulat kung isipin ng mga fans na si Maxey ang mas magaling na player kaysa kay Harden at the moment. So far sa season na ito ay pinapangunahan ng magkakabatch na sila LaMelo Ball, Tyrese Haliburton at Tyrese Maxey ang usapan ng best point guard sa Eastern Conference. Hindi nga malabo kung manakaw nilang tatlo ang pwesto ni Damian Lillard at Trae Young sa All-Star Game base sa pinapakita ng tatlong player na ito. Ano ba masasabi nyo sa performance si Tyrese Maxey ngayong season?